kumbaga ingatan yung ating pera, maging mapanuri, maging kumbaga mag-seek ka rin ng advice at kung ano ba yung lalo na kung wala kang alam sa mga investing na ganyan, napapasukan mo at yun nga, parang nga sabi nga nila sa una lang makakapagbigay ng mga ganung tubo-tubo and siguro ganun yung nangyari. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Slim Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join guys sa aking simpleng vlog for the day. Sa magandang buhay po sa ating lahat. So yan na nga ba guys yung ating pagsasaluhan, pagkukwentuhan sa araw nito. So yan guys, may napanood nga po ako sa news nitong kagabi pag uwi ko. Yun, so kahit nakadate pa ako talagang pinakinggan ko. Ito po yung tungkol dun sa food scam na napanood ko na yung mga taong nag-complain. So yan, pasensya na po kayo sa boses ko kasi nga po ako ay may sipon. So yun, yung mga taong nag-complain po isa parang total na so 100 million yung kanilang na-invest na pera doon. So actually yung kwento isa yung news isa ang ano nga raw po is na ibabalik naman yung pera. Kumbaga may kinikita naman yung kanilang pera, so yung mga cheque na binabalik sa kanila is okay naman po, so wala silang naging problem. But itong ano lang yan, nagkaroon na ng problema, so hindi na nila nakukuha yung kanilang yung mga cheque is tumalbog. So may pumukaw po sa akin dito. So syempre alam nyo yan nga, ang aking kwento kwento ng aking life ngayon is ang aking age is too close for retirement. So meron dong isang yung actually dalawa, yung isa gusto na mag-retired OFW for good na dito sa Pilipinas. So ininvest niya yung pera niya doon, million. So yun, at kumbaga gusto niya na nga mag-stay for good dito. So wala na nga bumabalik na kita doon sa actually food business. So wala na siya nakukuha na perang bumabalik doon sa pinag-investan niya na yon. So yun nga po, ang pangako sa kanila is 10% to 30%, then ganun pagkakatanda ko po. So meron pa rin po doon isang yung parang yung kanyang lahat ng kanyang retirement fund is pinasok niya doon, yung kanyang retirement money is pinasok niya nga din doon po. So yun nga, sa kalungkutan nga hindi na nga po bumabalik sa kanila yung pera kanilang ininvest. So dito pumasok talaga yung siyempre yung gasgas na do not put all your eggs in one basket. So masyadong risky po kung masyadong malaki yung ating i-invest. So lahat naman po tayo naglahangad ng dagdag kita at siyempre yung mga busy na tao is gusto nga yung gano'n na yung mag-i-invest na lang, mag-i-invest tayo para kumbaga wala kang idea for business, wala kang alam na pasukin na negosyo. So maganda yung gano'n nga, yung mag-i-invest ka na lang, kumbaga tutubo dun yung pera mo. So dapat nga maging mapanuri po tayo at yun nga, do not put all your eggs in one basket po. So yun talaga, doon papasok talaga yung ganung kasabihan na masyadong risky. So siguro kung ano lang talaga yung kaya ng inyong kalooban na mawala sa inyo, yun lang yung invest nyo. Lalo na yung mga retiree, yung mga too close for retirement na, yung gusto mag-stay for good, siguro dapat talaga kumbaga ingatan yung ating pera, maging mapanuri, maging kumbaga mag-seek ka rin ng advice at kung ano ba yung lalo na kung wala kang alam sa mga investing na ganyan, napapasukan mo at yun nga, parang nga sabi nga nila sa una lang makakapagbigay ng mga ganung tubo-tubo and siguro ganun yung nangyari, but yun nga, nag-file sila ng kaso hoping na sana mabalik sa kanila yung pera, kasi ang hirap talagang kumita ng pera, lalo na ngayon yung kagaya ko na nagkakaedad na. I am turning 55 this coming August po at talagang yun, iba yung na talaga, nag-iisip ka na, kumbaga nagtitipid at syempre may mga working pa naman po tayo. Yun nga, paano kung kagaya nga nun mag-stay for good na rito and then yung isa retired na at naipasok din yung pera, so wala ka nang mapapaikot. Kaya bago tayo magbitaw ng pera, lagi po nating una muna ipag-pray natin and then pag-isipan natin ng maraming beses. So ayan, kumbaga sana maibalik yun. So ingat-ingat po tayong lahat sa pagbibitaw ng ating mga pera. So yun lamang po yung gusto kong i-share o ibahagi sa araw na ito. So magandang buhay po sa ating lahat. Thank you for watching guys.